naman tayo na magandang spot. Ang pinalit ko palang ano no, ang pinalit kong kasama na yun doon. Yo, what's up? It's your boy Don B's back! Woo woo! Uy! Yan. Dito na naman nga ako, no? It's your boy Don B. At nagbabalik. One bar. Samahan nyo na ako. Ngayon is lowered. Tsaka magpapalit na rin tayo ng rear shock. Ang napili kong rear shock is RCB A2 series na 305mm. At dahil nga 305 ang napili ko, dahil nakatingkad nga ako dito. Ito ang itsura ko dito sa on the click pag nakasakay. Ayan, pag nakahinto is nakatingkad yung paa ko. So, gagawin natin, gusto ko naman siyang i-lowered at magic lowered sa harap. Ibababa natin para poging-pogi yung ating motor. Alam mo naman, iba ang confidence natin sa pagdadrive ng motor kapag lapat yung ating paa sa sahig. Dahil napakahirap pag nakatingkayad tayo nakakailang. Punta tayo ng Marikina, uwi tayo sa bahay dahil home service ko to. Tapos, nabili ko nga pala yung yung shock dun sa Miami sa Kendall. Mura ko lang nabili 1.6 lang. Nakasale daw sila. Pero ang bentahan talaga nito 180 sa ibang market. 1.8. Original naman nung nakita ko. Ayan, pakita ko sa inyo yung tsura. Ayan, kita naman. Pero meron nga lang din issue dito. Sabi, kinakalawang daw. Pero parang di naman. Meron nga sa amin, nakagento. Tagal-tagal na nung Mio niya. Di pa rin kinakalawang yung kanyang shock. At saka kung mapapansin nyo, iba yung view natin ng camera. Try natin na ganyan. Yung POV ko. Bayin muna natin. Para kita nyo rin tong cockpit ng motor natin. Hindi lang puro ako yung nakikita. Tsaka yung howling ng motor. Kaya binago natin medyo yung ating ating setup ng camera. Para naman maiba. Ganda ng Vespa ni tatay. Vespa ba yun o like? Pero naka 360 pa din yan. Sana maayos yung kuha. Aray ko, alikab ba? Okay na may arangkada niya. Kaso may nanganap pa ako. Parang nakukulangan pa ako. Kung nag-overtake naman, binibigay niya yung gusto natin Pero parang may hinahanap akong hindi ko makawari. Uy, X-Max na naman. Yun nga pala, kung bakit nilaginawa akong ganito muna yung ating camera view. Dahil pag nandito kasi medyo naiilang ako Parang mahuhulog kasi. Bagay, dito rin naman pag nasa chin mount ng camera is parang mahuhulog din. Pero ang angas kasi, diba? Nakikita nyo yung view na yan. Pero maangas din naman yung nakikita nyo ako. Pero gagawa natin ng paraan yan mga idol. Dali lang yan. Tsaka ito, di ko kasi mapakita sa inyo itong side mirror natin. Kung makikita nyo, diba? Ang pogi Tignan nyo. Ang laki ng view, pabilaan. Kaya kitang kita. Dito, tsaka walang grabe yan. Hindi naman ako bayad niyan, pero pinopromote natin dahil maganda nga sa click. Maganda sa motor natin, Diba? Napakalinis tignan nung harapan natin. Hindi tulad nung may mataas kang side mirror. Yun Pag ganyan, ang sakit sa katawan nung shock. Tayo Marcos Highway na. Balikan ko kayo mga idol pagka nandun na ako sa bahay. Yo, what's up? I'm back. Tapos na gawin yung ating Click 160. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung output ng kinalabasan nitong Click 160 natin. Tapos kita nyo, flat-footed na ako, man. Sensya na rin kung naka-short ako, Kita ko sa inyo, hanap lang tayo na magandang spot. Ang pinalit ko palang ang pinalit kong
pag binabaklas ang shock, may o-ring to. Pinapalitan din. Papalitan din yun yun. Opo. Kasama naman po sa sama na yun doon. bayad. Isang taon na yan. Kaya pala ganito na yung kulay. Ay, itim na yun, no? Ito shock flute. Okay. Ito yung nakapasok sa loob na inner tube. Patagos hanggang dito sa ilalim. Ito yung nakatornila dito. Ngayon, pag hinila mo yung inner tube, ito na yung sagad niya. Ayan na yun. Ito na yung kumakalso. Naglalagay ako ng sa dalawang lowering kit. 2 inch, diba? Kada isang spring, katumbas na ito is 1 inch kung nakompress. Okay. Dalawa. Dahil 2 inch. 2 inch na yan. Noong una, nandito siya, di ba? Siyempre, madadagdagan siya ng kumbaga naging spacer niya yung spring. Bababa siya ngayon. Kaya siya bumababa. Bumababa rin. Yung spring ko galing Indonesia kapares ng stock. Okay. Mas mahaba lang. Ay, sa stock maikli. Stock mo. Pandikit yan. Yung thread lock. Yung thread lock na ginagamit dito is silicone base. Gasket maker din. Kasi nga, may langis dyan. Kaya lalagyan ko din siya. Saka nag-prevent siyang mag-leak. Nagiging goma kasi. Standard procedure pa din. Baka kasi hindi na nilalagyan na yun eh. Yung thread lock. Standard. Pag nagkataga, syempre babalik ka sa kanila. Bayad. Bayad ulit. Bayad ulit. Sira ulit yung mga... Hindi ko naman nilalahat. Talaga is ang sukat talaga siya ng langis. Eto. Kaya parehas. Pantay siya kaliwat kanan. Yung ako nakikita, yung iba hindi pantay yung langis eh. For example, may lagayan silang kunyari ganito, may number. Tapos sasalin nila. After mga ilang minuto, may makikita ka sa ilalim nito. May tira. Hindi na. Hindi nalalagay lahat. Kasi nga malapot ang langis eh. May hangin pa. Tamang proseso is lalagay mo yung langis. Tama na malalagay na. Kaso syempre, pupunuin mo. Kung may ganyan kan tool. Doon ka na lang magbabawas. Oo. Ginagawa kasi ng tool na yan is hinihigop niya yung sobra. Kaya kunyari po, may hangin kasi sa loob yan. Pag sinarado ko ng ganyan yan na hindi ko binibleed, hindi po. May hangin. Mag-aanap yung hangin na lalabasan pag nag-play. Lalabas siya ngayon, syempre dito sa oil seal. Kaya nagkakaroon ng leak. Kasi sa ibabaw, hindi naman siya lalabas kasi baka lang nga sa ibabaw. Pasara. Sa ilalim, sarado rin. Kaya dito na siya lalabas. Ngayon, no, bumaba na siya. Kasi pinapang. Papaba pa yung pagpinap. Yung hangin. Malabas na. Sa loob, lalabas pa niya. Push ulit din, pump lang. Lalagyan ko ulit. Pump lang agad. Hanggang sa mapuno. Hanggang sa hindi na siya bumaba. Hindi na siya bumababa. So wala nang hangin sa loob. Nandito ko na siya na. Forward left. Ayan na yan. Malinis siya, malinis. Kaya nakasukat din pala yung ito, yung tubo na maliit. Opo, yung tubo. Yung tubong yan. Ayun yung sobra. Yung sobra, yung lalim na kailangan lang.
Wala akong ganitong special tool, hindi mo masasarap. Oo. Gasnet. Apat pa din. Yan yung before. Yung Hindi mo ay... gap niya malaki. Oo. Ayun na ngayon. Angas. Kasamang bushing yan dito. Ayun nga. Ay. May mas ulog pa nga yung stock eh. Oo nga. Para dito. Hanapin mo lang din yung kapal. Ayaw mo kasing kapal. Kasi meron siya mismo. Universal kasi ito eh. Gawa siya. Rear shock is Racing Boy na 305mm na A2 series. Ayun o, nilagay ko siya sa pinakamalambot muna para hindi naman masakit. Try natin to. Medyo matigas-tigas pa naman siya, bago pa kasi. Tsaka ang ganda ng tingdig ngayon nito. Tapos binabaan ng harap na 2 inches. Yun o, hindi na siya medyo masakit o. Binabaan lang yung harap, yung front shock ng 2 inches para lower tayo. Try natin dito. Uy. Yun. Okay, pre. Ang pogi ng motor natin ngayon, pre. Lumang stock. Yung stock na shock, tsaka yung front, ayan. Kung makikita nyo, istingkayad ako. Ngayon, flat-footed na ako. Wala pa kasi. Kaya, ang ganda. Hindi na tayo ilang pagkahihinto. Tsaka ang sarap niya ngayon, no? Upya. Oo, ha? Hindi na siya ganun kasakit. Uy, ang sarap ng play ng harap. Tsaka makikita nyo, diba? Apat pa rin yung tornilyo sa harap. Sa iba kasi, yung magic lower, dalawa na lang. Dalawang tornilyo na lang ang ginagawa. Ayoko kasi ng ganun, parang hindi ako natitibayan pag dalawang tornilyo na lang. Kung mapapansin nyo, paliwanag din naman to no, yung... Tsaka ano nga pala, no? Shoutout ko lang din si Boss Kira Moto PH. Siya yung gumawa ng ating shock. Siya yung naggawa nitong front ng magic lowered natin. Tsaka hindi, walang ano to, walang tabas, walang putol si spring. Tsaka yun lang is sukat na sukat talaga. Tsaka maganda rin sa kanya, ni-explain niya habang gumagawa siya. I-explain niya sa'yo kung ano nilagay niya, kung ano tatanggalin. Tsaka pinalitan niya na rin yung oil seal. Kasi kada daw bubuksan ang shocks, kailangan magpalit ng oil seal. Pogi na nung motor. Hanap lang tayong maluwag na pwesto para mapakita ko sa inyo yung itsura ng ating Honda Click 160 ngayon. Dito muna, nagpakita ko lang sa inyo mabilisan. Mabilisan ano lang, para sulyap sa ating Honda Click. Ayan. Nakikita nyo, diba? Ayan, napapogi. Diba? Sir, tingnan nyo yung harapan. Tingnan nyo yung clearance nyo yung dito, diba? Medyo dikit na siya. Hindi tulad ng stock na napakalayo. Tapos ito, rear shock. RCB na A2 series. Yan. Diba, napakapaugi na. Nag-RCB na lang ako na A2. Maganda rin naman to kasi ganito rin yung nasa Mio ko. Tsaka, ito rin, tips ko lang din to. Dahil, pocket bike yung tutulak sa Mio. Diba nga, meron iba kasi din nag-vlog na
ang ginagawa sa rear shock is yung bushing is pinapalit pa. Ito hindi na, yung as is plug and play lang. Pag bumili ka kasi ng RCB na A2 series na kahit lang is may kasamang bushing yan na dalawa. So mamimili ka dyan kung alin dyan ang ilalagay mo. Kasi yung iba, nakikita ko sa vlog is tinatanggal nila yung stock tapos nililipat yung bushing dun sa sa racing board. Dito nga sa A2 kaya kahit isang shock. Ito wala na, plug and play lang. Ayan, makikita nyo naman dyan sa video. Papakita ko na lang na ayan ang ginamit namin yung stock. Siguro mga idol, dito ko natatapusin yung vlog. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Ay, CBT pa lang.